Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari nyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay mapadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus.
banda rito. Ibuhos, ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos mo sa pamilya ko. Isa pa ibuhos. Ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda rito. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Minsan pa, buksan. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos! Ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos mo sa pamilya. Sa pamilya ko. Isa pa, ibuhos mo, Panginoon. Ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda rito. Lubos ang kagalakan ko dahil ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Come on, declare! Lubos ang kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Itodo! Itodo mo. Come on, sing! Itodo lang itodo mo. Nang todo, todo, todo. Hey! Sing! Nang todo, todo, todo. Hey! Nang todo, todo, todo. Pagpapala mo. Minsan pa, itodo mo. Sing! Itodo mo. Hey, hey, hey. Itodo lang itodo mo. Nang todo, todo, todo. Yes, Lord. Nang todo, todo, todo. Nang todo, todo, todo. Pagpapala mo. Come on, declare and sing it. Iba ka na. Iba ka na. Iba ka na, kitang-kita ko. Come on, declare it. Iba ka na, kapatid. Iba ka na. Iba ka na. Iba ka na, kitang-kita ko. Everybody dance, sumasayaw. Sumasayaw sa gala. Sumasayaw. Sumasayaw sa gala. Isa pa, everybody dance. Sumasayaw sa tuwa. Come on, everybody. Sumasayaw sa gala. Declare, bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. Come on, everybody, declare we are blessed. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. Everybody, everybody shout, sumisigaw. Sumisigaw sa tuwa. Hey, hey, sumisigaw. Sumisigaw sa gala. Again, sumisigaw. Sumisigaw sa tuwa. Woo! Sumisigaw sa gala. Umayos ka, kapatid. Umayos ka. Umayos ka. Umayos ka. Dapat makita sa'yo. Isa pa. Paalalahanan mo. Umayos ka. Umayos
baka nakita-kita ko. Come on, clap your hands to God. Woo! Hallelujah. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Kalinga at sandigan ko, magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang tatagpuan, sa iyo sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Sa'yo lamang iniaalay, Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko, tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong
matatagpuan sa mga awit, Kapitulo 22, versikulo 25 hanggang 31 na ganito pong sinasabi. Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan, sa harap ng masunurin mga lingkod mong hinirang. Ang panata kong handog ay doon ko iaalay, ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain. Mga lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin, maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisibaling, lahat ng mga lahi maaalala siya't sasambahin. Kay Yahweh na iuukol ang pamamahala, nagahari siya sa lahat ng mga bansa. Magsisiluhod lahat ang palalo't mayayabang, iuyuko sa harap niya mga taong hahatulan. Mga susunod na salinlahi maglilingkod sa kanya, ang tungkol sa Panginoon ay pahahayag nila. Maging ang mga di pa sinisilang ay babalitaan, iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Papuri ay inawit ng maraming bibig, sa hari kong nagtangkilik sa mga bulisik. O Diyos kong lubhang malang, ako ay tulungan sa paglalathalang tunay ng iyong pangalan. Ang iyong pangalang Jesus sa tawid tumubos, at mapapawi ng lunos galak ang kaloob. Ang lakas ng kasalanan kaniyang minumlay, bilang buhay binawalan, sa dugo'y kuminang. Piling niya kung marinig, patay may titindig. Kung may paniwalat bait, dusay maaalis. Pilay satway lumulundag, ibig mangungusap, at makikita ng mula ang tagapagligtas. Tayo po'y sumandaling dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, umalang ng langit at lupa, ikaw rin ang nagkaloob sa amin ng buhay at may karapatang kumuha nito sa amin. Nagpupuri at nagpapasalamat kami sa umagang ito. Kami ay dumudulog sa iyo upang makapanambahan sa pamamagitan ng online worship. Dalangin namin, Ama, na pagpalain mo at patnubayan kami ng mga anak mo. Aming Ama, patawarin po kami sa aming mga nagawang kasalanan, hayagman o lihim. Humihingi kami ng kapatawaran. Gayon din, Ama, patuloy namin idinadalangin ang naranasan naming pandemya sa kasalukuyan. Naranasan din ng buong mundo. Nawa, Ama, ay mawakasan na ang pandemyang ito at sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin na tinugon mo na ayon sa iyong layon at panahon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang ating pong sagot at pagbasa ay matatagpuan po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 17. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Kailan may wala pa taong nakakita sa Diyos, ngunit tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinapatotohanang sinugon ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang Ama ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin tayo'y inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Ang sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria, naghirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Diyos
Inaanyayahan po ang lahat na dalhin ang mga bata sa inyong harapan at ipatong ang ating mga kamay habang sila ay ating ipinapanalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito nang bawat isa ay muling nagkasama-sama upang makapanambahan sa pamamagitan ng online worship. Idinadalangin po namin ang mga batang aming kasama sa mga oras na ito, na sila inyong pakaingatan lalo na sa panahon ng pandemyang ito. Ilayo niyo po sila sa anumang karamdaman o kapahamakan. Bigyan niyo po sila ng lakas, kaalaman at karunungan sa kanilang pag-aaral sa kasalukuyan. Nawa ang inyong mga kaalaman, talento na ibinigay sa kanila ay kanilang magamit sa paglilingkod sa inyo. Patuloy niyo pong pagpalain, gabayan at bigyan ng mahabang pangunawa ang kanilang mga tagapag-alaga sa kasalukuyan. Idinadalangin din po namin ang mga batang may sakit o nakararanas ng anumang problema sa panahon na ito. Hipuin niyo po sila na inyong mapagpalang kamay upang sila ay gumaling. Patuloy niyo pong pagpalain ng pamilya na aming kasama sa pananambahang ito. At ito po ay aming idinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo sa pagbasa mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ng Ebanghelistang si Juan, Kapitulo 15, mga versikulo 1 hanggang 18. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at tutuyo. Ang ganoon mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayoy kayo'y magiging mga alagad ko. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Purihin ang Diyos. Ang
taking part. Let a fresh revival lead to open hearts. We are children of the Father. Pure and holy we would be. We are children of the Father, sacred holy family, sacred holy family. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Magsama-sama po tayong patuloy na nagpupuri, sumasamba, naglilingkod, inaawitan at dinadakila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kabutihan, sa proteksyon, sa pag-iingat at sa gabay, sa masaganang pagpapala at biyaya na patuloy niyang ipinagkakaloob po sa ating mga buhay. Sa araw pong ito, sa lahat ng kasama natin sa pagsambang ito, welcome po kayong muli sa ating online worship service. At dalangin po namin na sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, na sa kanyang mga salita na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay dalhin sa atin ang hamon na magbibigay sa ating buhay, sa ating pananampalataya ng lalong paglago sa paglilingkod po sa Kanya. Sa linggo pong ito, ang ating pong leksyonary ay matatagpuan po natin sa John chapter 15, verses 1 to 8, at isasama po natin ang verse 16, na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo po ay nagturo at nagpakilala na siya ang tunay na puno ng ubas. Nagturo po siya patungkol sa dalawang uri ng sanga at ang bunga nito sa ating mga buhay at ang daladala nito o dulot nitong karangalan sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po ang ating series sa buong ito ay The Birth of an Exciting Vision. At sa linggo pong ito, yun ang ating tema. Ang tema po natin ay The Birth of an Exciting Vision. At dalangin ko po sa patuloy natin pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, sama-sama tayong maglingkod, lumago sa pagkakilala sa Kanya bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Sa pagpapatuloy po natin, inaanyayahan ko po kayong lahat na sama-sama po tayong dumulog sa isang panalangin sa ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin sa Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa opportunity na magsama-sama kami sa ganitong pamamaraan, Panginoon, ng pananambahan sa iyo, na hindi naging hadlang, Panginoon, ang aming sitwasyon upang makapagpuri kami, upang makapanambahan kami, upang maitaas ka namin, upang madakila ka namin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mong iniingatan ang aming pananampalataya. At sa pamamagitan nito, dalangin namin na magpatuloy kami sa paglago at pagkakilala po sa iyo, sa aming paglilingkod sa iyo. Panginoon, sa lahat po ng kasama sa pagsambang ito, sila na nasa kanilang mga tahanan, sila na nasa kanilang pinagtatrabahuan o saan man po sila naroon sa araw na ito, abutin mo po sila, Panginoon, pakilala ka po sa kanila, ipadama mo ang iyong presensya sa bawat lugar at tahanan na kinaroroonan po nila. At ang iyong salita, Panginoon, ay magsilbing hamon at inspirasyon sa buhay naming lahat bilang mga mananampalataya. Tanggapin mo ang aming pagpupuri, tanggapin mo ang aming pagsamba, tanggapin mo ang aming mga buhay, tanggapin mo ang aming mga pagbulay-bulay, Panginoon. At walang iba kaming papupurihan at pasasalamatan, kundi ikaw na dakila naming Diyos at sa lahat ng gagawin mo sa aming mga buhay. Sa tanging pangalan ng aming dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat sa dakila nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tema po natin sa araw po na ito ay ang pagpapatuloy na The Birth of an Exciting Vision. At dalangin ko po na lumago tayo sa pagkakilala at sa hamon na dadalan nito sa ating pananampalataya.
Muli po, nais kong i-remind sa atin yung isang quotation last week. Ang sabi doon, ang tibay at tatag ng ating pananampalataya ay nakasalalay sa tibay at tatag ng pundasyon ng ating mga buhay. Ulitin ko po, ang tibay at tatag ng ating pananampalataya ay nakasalalay sa tibay at tatag ng pundasyon ng ating mga buhay. At ang pundasyon po ito ng ating mga buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. When Jesus died, the disciples turned hopeless, lose their direction, and some of them were hiding. Nung ating Panginoong Hesukristo po ay namatay, nilibing, ang mga alagad po, ang karamihan sa kanila ay nangagtago. Dahil po sila pong lahat ay na-identified as follower ni Jesus Christ. And during that time, once na ikaw ay identified na follower ng Panginoong Hesukristo, ikaw po ay kasama sa mga inuusig. Ikaw ay kasama sa mga hinuhuli. Ikaw ay kasama sa mga ipinapako sa krus. Ikaw ay kasama sa mga ikinukulong, pinapatay. Kaya ngayong panahon ito, napakapalad po natin. Hindi na po natin nararanasan yung ganyang uri ng persecution. Napakaluwag ng ating buhay upang banggitin ang pangalang Jesus. Napakaluwag sa ating panahon na ibahagi ang Panginoon Hesukristo sa ating kapitbahay. I-share ang ating karanasan sa ating pamilya. Ikwento ang kaligtasang natamo natin sa mga kaibigan natin. Walang huhuli at magbabawal po sa atin. Kaya ho, napakalaki ng differences nung time ng Panginoon Hesukristo at ng panahon natin. Kasi yung freedom of speech po, yung freedom natin para ipahayag ang ating pananampalataya ay pwedeng hayag sa lahat ng sandali sa ating mga buhay. Samantalang noong unang panahon, ang unang mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng napakalaking problema sapagkat na-confine sila, na-pandemic sila, dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na kanilang sinampalatayanan, na kanilang ipinamumuhay, na kanilang tinanggap. Lahat sila sa panahon na yun ay nagtatago at hindi nagpapakilala para hindi po sila kasamang mahuli, i-persecute ng mga tao, lalo na po ang mga sundalong Romano. Then came the vaccine. Ano po ang vaccine that time? The resurrection of hope. Yung Panginoong Hesukristo na siyang dati nalang direksyon. Yung Panginoong Hesukristo na dating sentro ng kanilang buhay at pananampalataya na nawala ay muling nabuhay sa mga patay. At sabi po sa Bible, dito sa Acts chapter 1 verse 3, sa English version po, to this man, he also showed himself alive. At sabi po ni Luke, tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, after his suffering in Gethsemane and on the cross, by a series of many infallible proofs and unquestionable demonstration, appearing to them over a period of 40 days, and talking to them about the things concerning the kingdom of God. Yung resurrection of hope po nila, nabalik yung kanilang pag-asa, nagkaroon ulit ng direksyon yung kanilang mga buhay, nang ang ating Panginoon Hesukristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Ang yumanig nilang pundasyon na pananampalataya, muling natatag, dahil ang Panginoon Hesukristo ay buhay. Jesus is alive. Yan ho ang kaibahan natin sa lahat ng klase ng relihiyon. Ang relihiyong nakapagliligtas ay ang Kristyanismo, sapagkat ang Kristyanismo ay may Kristong hindi nanatili sa kamatayan, hindi naiwan sa grave. He was risen from the dead. At ang katibayan po, He stays for 40 days. At sa loob ng 40 days din, sabi dito, He demonstrated and appeared in some infallible proofs, unquestionable proof, appearing to them for 40 days. Yung mga taong nakasama niya, 120 disciples. Yung mga taong nakakasalubong niya sa daan. Yung mga taong na nakakakwentuhan niya. Lahat sila ay nakapagpatotoo na ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. At yan po ang ating pinanggagalingan ng ating pananampalataya. Yan ang matibay na pundasyon natin. Sapagkat ang pag-asa natin, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay
na darating. The appearance of Jesus Christ. The resurrection of hope. At doon sa bandang huli, ang sabi po doon, for 40 days, He taught them about the kingdom, concerning the kingdom of God. For 40 days, naglay ng foundation ng Panginoong Kristo sa mga alagad niya, sa 120 disciples. That's why yung teaching, yung pagpapalakas ng pananampalataya na ituro ng Panginoon sa 120 disciples. Naglay siya ng foundation doon. And not only that, the restoration of their faith, the restoration of their hope, the restoration of the direction of their life, and the giving of the great vision. Hindi po natapos doon. Hindi lang na-restore yung faith, yung hope, hindi lang nagkaroon ng direksyon. Binigyan pa sila ng tinatawag na great vision. Ano yung great vision po? Sa Acts chapter 1, verse 8. Ang sabi po dito sa Acts chapter 1, verse 8, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses to all about me, both in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and even to the end of the earth. Oh, grabe, ano po? Ang great vision po ay sakupin, ipangaral, hindi lamang sa Judea, hindi lamang sa Jerusalem, kundi hanggang sa wakas ng sanlibutan. And the end of ages, ipangaral ang mabuting balita. Saksihan ng mga mananampalataya ang kanyang pagkabuhay na maguli. Ibahagi at isalin ng pananampalataya ang paghahari ng Diyos na kanyang isinalin sa kanila for 40 days. And this great vision of conquering the world needs great power. Kailangan ho natin ng isang malakas ng kapangyarihan upang magawa natin yung mga bagay na ipinagagawa niya sa atin. To go, to preach the gospel, to bring the good news. And how did he do that? In chapter 2 of Acts, yun po yung tinatawag na outpouring of the Holy Spirit. Ipinagkaloob niya sa atin ang banal na espiritu. Kaya ikaw, ako, meron tayong banal na espiritu sa ating mga puso. Ini-empower niya tayo. Kailangan lang natin i-burn ang ating pananampalataya. Palakasin natin ang ating mga buhay pananampalataya. Para madama natin ang kapangyarihan na ipinagkakaloob po niya. The birth of the church in Acts chapter 2, and the birth of the church is the beginning of the Great Commission o tinatawag na Great Mission na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. And in connection with this, sa atin pong lectionary sa araw na ito, nasa John chapter 15, verses 1 to 8, nasabihin ng ating Panginoon Kristo, I am the true vine. Ang pagiging vine po niya, kung bakit yun ang ginamit niya sa Old Testament po, ipinakikilala po ang Israel as God's vineyard. At ang Diyos po, siya po ang tagapaglinis, tagapron ng vineyard ng buong Israel. Kaya napakadali po nilang maintindihan every time people talks about being a vineyard. Ang Panginoong Kristo, sinabi niya, I am the vine, the true vine. Ako na yung puno. At kayo, ang sabi niya, kayo naman ang mga sanga. Napakadaling unawain kapag yun ang example na ginamit ng ating Panginoon Kristo sa mga Israel. Sa atin, pwede niyang sabihin sa atin, ako ang puno ng bayabas. Kasi po, kahit saan, may puno ng bayabas. Pwede niyang sabihin, ako ang puno ng, ano bang mga available na mga bearing fruit sa ating paligid, puno ng mangga, puno ng santol, yung napakadali nating maintindihan. Na the same situation na ang ating Panginoon Kristo ang puno ng vine sa mga Hudyo na tinatawag na vineyard ng ating Panginoon. At bilang vineyard ng ating Panginoon, naiintindihan po ng mga Israel kung ano yung relasyon nila bilang vineyard sa Panginoong Diyos na siyang tagapaglinis. Na iba lamang po ang paniniwala nila, nagkaroon lamang ng diversion nang sabihin ng Panginoon Kristo, hindi lang kayo ang vineyard, kayo ang branch at ako ang puno. Yan.
Sa Bible po, may dalawang uri ng paraan ng paglilinis ang Diyos sa vine o sa puno ng ubas. Ang unang paraan ay tinatawag na pruning ay ang pagpuputol ng mga sanga sa mga sanga. Ayan, ulitin ko po, ang pagpuputol ng mga sanga sa mga sanga. Kasi po, sa isang vine po, sa isang ubas po, mayroon pong mga sanga yan. Mula sa puno, may mga sanga-sanga po yan. At yung mga sanga-sanga na yon, mayroon pa uling mga maliliit na sanga. Ang ginagawa ko ng isang tagapangalaga at tagapaglinis ng isang vineyard, inaalis niya yung maliliit na sanga para mula dun po sa pinag-alisan ng maliliit na sanga, magsusulputan po yung mga bunga. Kaya every time na nililinis po yung sanga ng sanga, inaalis yung sanga ng sanga, lalo pong dumadami o nagkakaroon ng bunga yung mga sanga na hindi nagbubunga. At yun pong situation na yun, yung understanding na yun ng mga Jews, yun ang, pag pinag-usapan po yun, inatawag nila yun ng inner cleansing o God purifying the lives of the Jews or the Israelites. Kaya po, yung unang bahagi ng paglilinis o pruning ng ating Panginoon ay paglilinis po niya sa loob, sa puso, sa karakter ng lahat po ng mananampalataya. Yun ang unang pruning. Bakit po? Ano po yung pangalawang pruning? Ang pangalawang pruning po ay hindi lamang yung sanga ng mga sanga. Kapag ang isang sanga ng ubas na pinutulan na ng sanga, pinron na, hindi pa rin nagbunga, pinuputol na po yung pinaka-main branch. Ini-stop na po yun. Bakit po? Para magkaroon uli ng another branch. Upang mailagay uli, magkaroon uli, sumulpot uli yung isang bagong branch na pwede na namang i-prune, na may possibility na magbunga uli. Kasi yun ang desire ng ating Diyos pag pinag-usapan natin yung pagiging ubas ng ating Panginoon. Inaalis ang mga puno na ayaw magpa-prune o yung mga sanga na ayaw magpa-prune o magpalinis o magpaputol. Inaalis ang mga puno o mga sanga na hindi nagbubunga. Yan mo doon. Sabi pa doon itatapon na sila hanggang matuyo. At pagkatapos, sinusunog. Meron pong dalawang klase ng fruits na hinahanap sa atin ng Panginoon. Bilang mga sanga kasi, tayo po pala ay sanga ng true vine. Kailangan tayong makonek kay Kristo. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Kristo ay nagiging sanga kay Kristo. That's why we are in Him. Hindi lang tayo with Him. We are in Him. Nakakabit po tayo kay Kristo. Kaya lahat ng dumadaloy sa puno, ang bitamina, ang buhay, ay dediretso sa sanga. Praise God. Hindi lang po yun. Hindi lang dediretso sa sanga. Yung mga blessing na pumapasok na nanggagaling po sa puno, papasok dapat yan sa sanga dahil yun ang magdadala ng bunga. Every time na mapuprune, malilinis, yun ang magdadala ng bunga. Ano yung pong bunga na hinahanap natin ng Panginoon sa atin? Ang sabi doon, yung God's pruning is His cleansing, His purifying sa mga tao niya, sa mga bayan niya, sa mga mananampalataya niya. At ang paraan, ang pruning na hinahanap ng Panginoon ay yung pruning inside, yung inner side ng lahat ng mananampalataya. Kasi naghahanap ng bunga ang ating Diyos sa buhay natin. Ito po ang unang bunga. Sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, ang sabi po ay ganito, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control." Inaayos ng Diyos ang ating buhay. Binibigyan niya tayo ng mga pagsubok. Binibigyan niya tayo ng mga problema in order us to be pruned. Para po tayo malinis. Para tayo maputulan na maliliit na sanga. Upang lumabas yung mga bunga na hinahanap sa atin ng Panginoon. Ano-ano yung mga bunga na hinahanap sa atin ng Panginoon? Tingnan nyo nga po. I-check nga po natin yung ating puso at isipan. Isa-isay natin. Ang una ay love. Yung agape. Nasa inyo na ba? Nagbunga na ba ang pag-ibig ng Diyos sa puso po natin? And when we talk God's love, it extends.
Hindi lamang po ang love ay sa sarili lamang. Ang expression of love ay lumalabas sa pamamagitan ng extension sa ibang tao. Doon nakikita ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay inaabot mo yung nangangailangan. Ang tunay na pagmamahal ay sinasamahan mo yung mga malulungkot, yung mga may problema. Hindi mo iniiwanan. Ang tunay na pagmamahal ay itinutuwid mo yung mga mali. Kaya nga yung panahon na to, usong-uso yung tinatawag na community pantry. Why? Expression of love. Nakikita ang mga nangangailangan. Nagre-response ang love, ang agape sa puso. Second, joy. Ang joy po ba ay nagbe-base doon sa mga bagay na mayroon tayo? Ang joy po ba natin sa ating puso ay nagbe-base sa sitwasyon ng ating buhay at ng ating paligid? Na kapag nagkaroon ng maraming problema, nagkaroon ng malaking pangangailangan, nawawala po ba yung joy? Yan, baka hindi joy ang meron sa inyo. Happiness. Kasi ang happiness po galing sa root word na happen. Yung kaligayahan mo ay nangyayari sa sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. It's not the true joy, the fruit of the Spirit. Kasi ang joy na inilalagay ng Panginoon, ano man ang mangyari sa mundo, andyan pa rin po sa puso mo. Pangalawa, yung peace. May takot po ba tayo? Hindi ba tayo makatulog sa dami na nangyayari sa buhay natin? Marami ba tayong problema? Hirap na hirap ba tayo sa ating puso at isipan? Masyado ba tayo nag-aalala? Kailangan natin ng kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. Kasi ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoon ay nagpuproduce ng pagtitiwala sa Kanya. Meaning to say, Lord, bahala ka na po, matutulog na po ako. That's peace. Patience. Yan, napakahirap i-develop ang patience. Yan yung bunga na hinahanap ng Panginoon na hirap na lumabas sa puno ng isang sanga. Patience. Kindness. Goodness. Puro panlabas na po ito, ha? Patience sa labas, kindness sa labas, goodness sa labas. Ito, balik po tayo sa loob. Faithfulness. Tapat po ba tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating Diyos, sa ating kapwa? How faithful you are. Gentleness. And a strong characteristic of self-control. Yung bang init na init ka na, gusto mo nang gumante, sumagot, magwala. But still, the fruit of the Spirit is seen on you. Self-control. Kumusta po? Na-checkan po ba natin yung siyam na bunga ng Espiritu na hinahanap sa atin ng Panginoon? Alin pa dyan yung wala? Kung wala, papayag tayo sa ating Diyos na, Lord, if prune mo pa ako, hindi pa akong mataas yung patience ko, napaka-ikli ng pasensya ko. Lord, if prune mo pa ako, ang self-control ko, ang tindi, hindi ko mahawakan. Lagi akong nagwawala. Lord, if prune mo pa ako, hindi ako gentle, lagi akong nagwawala at sumisigaw. Lord, if prune mo pa ako, ang daming takot sa puso ko, hindi ako makatulog. Lord, if prune mo pa ako, kasi wala akong madamang pag-ibig at pagtulong sa aking kapwa. Hayaan nating linisin ng Diyos ang ating buhay. Dahil hinahanap ng Panginoon ang bunga na ito sa buhay ng lahat ng Kristiyano. Pangalawang pong pagbubunga ay yung nandun po sa verse 16 ng John chapter 15. At nais ko pong basahin po sa inyo ang John chapter 15 verse 16. Ang sabi po dito, hindi niyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y humayo, magbunga, at manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Maganda po yung translation sa Amplified Version. Babasahin ko po sa English ng Amplified Version. You have not chosen me, but I have chosen you. And I have appointed and placed and purposefully planted you so that you will go and bear fruit and keep on bearing, and keep your fruit will remain, that your fruit will remain,
and be lasting. Ulitin ko po, you have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed you, and placed you purposely, planted you, so that you will go and bear fruit, and keep on bearing. Wow, antindi ng translation na yun. May reason ng Panginoon kung bakit kanya niya itinanim. May reason ng Diyos kung bakit kanya inilagay dyan sa sitwasyon mo. At ang purpose niya dyan, that you should go and bear fruit and keep on bearing. Natutuwa ako sa isang kapatid po nating na-confine sa hospital. Ang ganda ng testimony niya. Na-confine siya sa hospital, pero habang naka-confine siya sa hospital, ang dami niyang mga naka-confine doon na ipinagpe-pray. Ang dami niyang mga naka-confine doon na sinesharean. Nagdi-devotions siya sa hospital. Kasama siya nakapagdi-devotions sa mga WSCS. But in spite of that experience, of that situation, naging opportunity niya, yung kinalalagyan niya ngayon, yung tinatanim na niya that time, upang ma-share, ma-encourage, mabigyan ng pag-asa yung mga taong nasa loob ng hospital. Yun ho ang ibig sabihin that God planted you purposefully in that place. Kaya kanilagay ng Diyos dyan para mag-bear fruit and keep on bearing. Praise God. Ang pangalawa po na meaning ng pagbubunga ay ang pag-win ng soul o tinatawag nating soul winning. Sabi po ni William Barclay sa kanyang sulat, isa pong author, isang commentator, isang theologian, sabi niya, Jesus chosen us to be ambassadors. I have chosen you, he said, to send you out. He did not choose us to live a life retired from the world, but to represent Him in the world. Jesus chose us because first, to come into Him, and then to go out of the world. Jesus chose us to be advertisement. He chose us to go out to bear fruit, and to bear fruits which will stand the test of time. The way to spread Christianity is to be Christian. The way to bring others into Christian faith is to show them the fruit of Christian life, which is found in Galatians chapter 5. Jesus sent us out not to argument into Christianity, still less to threaten them into it, but to attract them into it. Isinend tayo ng Panginoon una bilang mga ambassadors. 1 Corinthians chapter 5 verse 20. Mga sugo tayo. Actually, ang ambassador, ibig sabihin doon, nire-represent natin ang isang kingdom. Ikinukwento natin ang isang kingdom tungkol po sa mga taong na nakapaligid sa atin. At ang kingdom ng Diyos, hindi dito sa mundo, nasa kalangitan po. Ikinukwento natin yan sa mundong ito. Inire-represent natin ang Diyos sa mundong ito. You know, ang ibig sabihin ng pagiging ambassador of Christ. Tayo po ay mga representative ng Diyos. At sa pamamagitan ng ating buhay, ang sabi ni Barclay, hindi natin sila pupwersay na pumasok sa Kristyanismo. You know, naging problema sa Pilipinas. Naging Kristiyano tayo, hindi dahil Kristiyano tayo. Naging Kristiyano tayo dahil sinakop tayo ng Kastila. Ang tawag po doon yung sword and cross. Pag hindi ka tumanggap kay Kristo at nagpabinyag, mamamatay ka. Pero ang Kristyanito, ang sabi doon, ang Kristyanito ay nakapagdadala ng tao kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng buhay Kristiyano. At yan po ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ang pangalawang bunga, ang pagdadala ng kaluluwa sa kanyang paanan. Ano ang epekto nito? Ang sabi sa Bible, kapag nagdala ka ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong ng ating Diyos, natutuwa siya dahil nakikita niya yung bunga na hinahanap niya sa atin. Ang pagdadala ng kaluluwa sa Panginoong Kristo sa ating Diyos, ang sabi sa Bible, ay pagpipista sa langit. Every time na makapagdadala tayo ng kaluluwa sa ating Panginoong Diyos, nagpipiesta sa langit. Ang tanong, kailan ho kayo huling nagpapiesta sa langit? When was the last time nakapagdala tayo ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Diyos? When was the last time na nakita natin ngumiti at sumaya ang Diyos nang dahil sa idinala nating bunga ng ating pong
pananampalataya. Si John Wesley, ang sabi po ni John Wesley ay, Lord, break my heart of the things that break your heart. Ulitin po natin, Lord, break my heart of the things that break your heart. And what are the things that break the heart of Jesus? The things that break the heart of Jesus is the bringing of the lost soul from this world. Matthew chapter 9, verse 35. Ang nakapagwawasak sa puso ng Panginoong Jesucristo ay makita na maraming tao ang naliligaw. Makita ang maraming tao na nawawalan ng direksyon. Makita ang maraming tao na meaningless ang buhay. At ang mga bagay na yan, ang tanging sagot ay maidala natin sa paanan ng ating Diyos ang mga tao ito. At mangyayari lamang po yan. Yung fruit of the Spirit na hinahanap po sa atin, yung fruit of the Spirit na soul winning na hinahanap sa atin ng Panginoon, magagawa lang po natin yan if we stay in Him, if we abide in Him, kung tayo'y nakadikit sa Kanya. Kasi ang sabi sa Bible, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. John chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Therefore, hindi magbubunga ang ating puso, ang ating buhay. Ilang beses na ba tayong nangako na hindi ko na gagawin to? Ilang beses na tayong nangako na ito na ang gagawin ko? Ilang beses na tayong gumawa ng taon-taon na tinatawag nating New Year's resolution? Pero every time na ginagawa natin ang mga promises na yan, nabe-break po natin. Diba? Ilang sabi natin, araw-araw magdi-devotion na ako. Natutupad po ba natin? Araw-araw magpe-pray na ako. Natutupad ba natin? Araw-araw makakasama na ako sa devotion. Matutupad po ba natin? Kasi hindi natin magagawa yon kung hindi tayo kakapit kay Kristo. And human analogies like this, isang paraan na lalo tayong lumakas, lalo tayong magtagumpay sa ating buhay. Kung minsan kailangan natin ng kaibigan na magpapaalala sa atin, kaibigan na matatagpuan natin, kaibigan na laging magbibigay ng payo sa atin, kaibigan na laging nakasuporta sa atin at hindi tayo iniiwan. That is a human analogy. The same with our faith. Hindi tayo lalago sa ating pananampalataya kung hindi tayo didikit kay Kristo, kung hindi tayo mananangan kay Kristo, kung hindi tayo magiging total dependent sa ating Panginoong Jesucristo, sa kilos ng banal na Espiritu sa atin pong mga buhay. Ang kabuuan ng mensahe ng ating Panginoon ay ito. Staying and abiding in Christ Jesus. And while you are staying and abiding in Him, obeying His commandments, following His rules, His statutes, anong magiging bunga? Pag nakakabit tayo kay Kristo, ang una, bear fruit and have the privilege to be pruned by God. Ang lahat ng kakabit kay Kristo, lahat ng sasampalataya sa Kanya, magsisimula ng mamunga. At magkakaroon ng pribilehiyo na payagan niya ang Diyos na baguhin, hubugin, i-prune ang Kanyang buhay. Pangalawa, pag pinayagan natin tayo kuminik sa Panginoon, hindi lang tayo magbe-bear ng fruit. After His pruning, tayo po ay magbe-bear ng much fruit. Huhubugin niya ang karakter natin. Huhubugin niya yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Mas marami tayong mawiwin na soul. Kaya dito sa church natin, matutuwa ako sa mga testimony ng mga kabataan. Ikinukwento nila yung mga kapatid natin na biglang nabago buhay. Dati pastor, ganito siya. Dati pastor, ganun siya. Dati pastor, ganyan siya. Pero ngayon, iba na. Anong nangyari? Yan po. Yan ang pruning ng ating Panginoon. Third na bunga ng ating pagkabit kay Kristo, pananatili kay Kristo, answered prayer. Once na nag-prune ng Panginoon sa atin, once na lumago tayo, nag-grow tayo, nagbunga tayo ng dalawang klase ng bunga, our prayers will be answered. Yun ho ang kasama doon.
Hindi ho basta-basta answered prayer na wala. Every time na may commandment ang Panginoon, mayroong nakarugtong na pangako. At ang commandment niya ay bear fruit, grow first, win soul, and your prayers will be answered. At yung pang-apat, itong pinakamaganda. Ito yung mithiin natin. Ito yung nasain natin bilang mga mananampalataya. Ano po yun? It glorify God. Na kapag nagbe-bear fruit tayo, ang naluluwalhati ay ang Diyos. Tandaan po natin, ang trabaho natin na ginagawa, anuman ito, should glorify God. Yan ang mission natin sa buong buhay po natin. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat tanungin natin, does it glorify God? Does He glorify with this thing? Lahat ba ng ginagawa kong ito bang gagawin ko ito, makakapag-glorify sa Lord? Every time na mag-check tayo ng ating ginagawa, dapat ang sentro natin, it glorify God. And when these things happen, sabi sa last part, proven to be my disciples. Yan ang katibayan na tayo na mga nakakabit sa Kanya. Tayo na nagsasabi ng mga Kristiyano ay mga disipulo ni Kristo. Kumusta kapatid ang iyong buhay ngayon? Kumusta tayo ngayon? Lumalago ba tayo? Nagbubunga ba tayo ng hinahanap na bunga ng ating Diyos? Ang kaloob ng banal na Espiritu, ang kapayapaan, pag-ibig, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kabutihan, etc., etc. Nagbubunga ba tayo ng kaluluwa? Nakapagdadala ba tayo sa paano ng ating Diyos? Ito ang hamon sa atin ng Panginoon. Ito ang salita ng Diyos sa araw na ito para sa bayan ng Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you po. Nasa panahon po tayo ng paghahanda. Mga Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 9, na ganito po sinasabi. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin, upang ikay patubayan sa iyong mga tatahatin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya'y iyong handog. Ating pagpagsama-samahin ang ating mga handog, ikapo at pasasalamat sa Panginoon. Sama-sama nating purihin ang Panginoon. Alalahanin natin ang sinabi sa Kawikaan, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng lahat ng iyong tinatangkilik. Kaya po muli nating pagsamasamahin ang ating mga handog para sa ating Diyos na nagkakaloob ng pagpapala at pag-iingat sa atin at sa ating pamilya. Sa pamamagitan ng ating mga kaloob ng pasasalamat, ikapo, mga pangako, sama nating ipahayag ang ating pasasalamat sa dakila nating Diyos. Tayo po'y magpuri sa Kanya, mag-alay sa Kanya, at ang mga alay natin ngayon ay magiging binhi na Kanyang pagpapalain, payayabungin sa ating mga buhay. Purihin natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa buhay. Salamat po sa aming pamilya. Salamat sa proteksyon, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala, mga material man ito, pinansyal man ito, Panginoon, kalusugan man ito. Patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, sa aming mga buhay. At patuloy na pagpalain ang aming mga pinagkukunang yaman, O Diyos. Kasama ang kalusugan, kasama ang kalakasan,
ang proteksyon mula sa banal na Espiritu at sa lahat ng aming pangangailangan. Aming Diyos, tanggapin mo ang hain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, maging kaluguran sa iyo ang mga bagay na ito. Sa pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Sa mga sandali pong ito, kayo po ay aking inaanyayahan dumulog sa pananalangin sa ating Diyos. Ang wika po ng banal na kasalatan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pagpapasalamat. Patuloy po nating ilapit sa ating Panginoon lahat ng ating mga pasanin, ang ating mga alalahanin, anumang problema ang pinagdaraanan ninyo ngayon, anumang pagsubok ang mayroon sa atin ngayon, tayo sama-samang lumapit sa Kanya at magtiwala po sa Kanya sapagkat ang Diyos ang nakikinig at nagbibigay ng tugon at kalakasan sa lahat ng lalapit sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Dakila ng Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, Ikaw po ang tumawag sa amin. Ikaw ang nagpatawad sa amin. Ikaw ang lumilinis sa amin. At Ikaw ang nananahan sa amin pong mga buhay. Kami po ngayon ay sama-samang dumudulog sa iyong banal na harapan, sa iyong luklukan ng awa at biyaya. Nagpupuri, nananambahan, nagpapasalamat, at patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, Panginoon. Dinggin mo po ang aming mga panalangin sa mga sandaling ito, sa lahat na kasama sa pananambahang ito, O Diyos. Pakinggan mo po ang aming mga puso. O Diyos, aming Ama, itinataas po namin sa iyong banal na harapan ang lahat ng mga kasama sa pananambahan pong ito, saan man po sila naroroon ngayon, sa kanilang mga tahanan o pinagtatrabahuhan. Panginoon, abutin mo po ang kanilang mga puso. Dinggin mo po ang kanilang mga isipan, O Diyos.
at ipadama mo ang iyong banal na presensya na nasa kanilang mga buhay, na nagbibigay ng katiyakan, nagbibigay ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Panginoon, itinataas po sa iyo ang buong kapatiran ng Ubado Central United Methodist Church. Patuloy mo pong pagpalain sapagkat kami po ang iyong mga anak na tinawag sa lugar na ito, na nagsasama-sama upang magpatuloy ang paglilingkod po sa iyo. Itinataas po ang buong konseho ng iyong iglesia sa pangunguna ng kapatid na Ray Sakdalan, Panginoon. I-bless mo ang lahat ng officers na ito na nag-aalay ng kanilang buhay, nag-aalay ng kanilang panahon, nag-aalay ng mga ari-ari ang ipinagkaloob mo, na mga pinagkatiwala mong mga pagpapala, Panginoon. Patuloy mo pa kaming palakasin at pagtibayin, O Diyos, upang lalo namin magampanan ang aming mga trabaho, ang aming mga misyon, ang mga ipinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon. At patuloy na maikalat, mapalaganap ang kaharian mo dito sa lupa. Gayon din po, O Diyos, itinataas namin sa iyo ang aming DS Glenn Mendiola, si Bishop Torio, si Bishop Seri, si Bishop Juan. Patuloy mo po silang kalingain, ingatan, Panginoon, patnubayan, O Diyos. Maranasan po nila ang iyong pag-ibig at pagkalinga, Panginoon, ang iyong paglingap, at dumaloy ang masaganang pagpapalat biyaya po sa kanila, upang magamit mo sila, Panginoon, upang maging kapakipakinabang sila sa iyong ubasan, sa iyong kaharian, Panginoon, na inaakay ang kabuuan ng iyong iglesia, ng iyong distrito, tungo sa iyong mga kalooban, Panginoong Diyos. Aming Ama, inilalapit po namin sa iyo ngayon ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Panginoon, sila na dumaraan ngayon sa mabibigat na pagsubok, lalo na po sila na naapektuhan ng coronavirus, sila na nasa kanilang mga tahanan o nasa ospital po. Dakila namin Diyos, sipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Kaugnayin mo ang kanilang mga buhay. Dumaloy ang banal na dugo ng Panginoon Kristo na nagbibigay ng kagalingan, Panginoon, ng kalakasan at katagumpayan sa buhay ng mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Aming Diyos, gabayan mo po sila. Akapin mo sila, Panginoon. Samahan mo po sila sa mga ganitong panahon ng kanilang mga buhay. Dakila naming Ama, itinataas din po namin sa iyo ang iyong mga anak na nag-iingat sa kanila, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya na tumitingin at nag-aalaga po. Protektahan mo po silang lahat, ingatan mo po silang lahat, pagkalooban mo po sila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Iba yung lakas, O Diyos, at pagpapala, upang patuloy nilang maalagaan at mapatnubayan ng kanilang mga mahal sa buhay na dumadaan sa iba't ibang pagsubok po, sa mga pagkakasakit, sa mga suliranin, Panginoon. O Diyos, dalangin din po namin ang mga mahal namin sa buhay. Sila na nasa ibayong dagat, mga nagtatrabaho at naninirahan po doon, sila na hindi namin abot, Panginoon. Ingatan mo rin po sila. Patuloy mong bigyan ng kalakasan at pag-asa, O Diyos. At dalangin namin na i-provide mo ang kanilang pangangailangan. Protektahan mo ang kanilang buong buhay, Panginoon. At uwiwi mo silang payapat ligtas sa kanilang mga tahanan, na walang uri ng karamdaman, Panginoon, at taglay-taglay ang pananampalataya at pagtitiwala po sa iyo. Masumpungan po nila ang proteksyon, O Diyos, sa kanilang mga buhay, saan mang sa lugar sila naroroon. Dakila naming Ama, patuloy po namin idinudulog sa iyo ang aming bayan, ang aming bansang Pilipinas, sa pangunguna ng aming mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy mo po siyang ingatan at gabayan, Panginoon, sa mga desisyong kanyang ginagawa at sa mga gagawin pa niya, Panginoon, ng kanyang kabinete, maging ang buong Senado, ang buong Kongreso, hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan, sa aming mga munisipalidad at sa aming mga barangay, Panginoon. Tulungan mo po sila, gabayan mo po sila, O Diyos. Akayin nila ang bansang ito patungo po sa tagumpay at pag-angat at kapayapaan, Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po sa vaccine na ginagamit namin ngayon, O Diyos. Dalangin po namin na gamitin mo naman ito upang malabanan ang lumaganap na coronavirus. Magbigay ng lalong kagalingan, kalakasan, kalusugan at proteksyon sa lahat ng tatanggap at tumanggap nito. At sa buong sanlinggong ito, Panginoon, dalangin po namin na gabayan mo po kami at ingatan ang bawat isa po sa amin.
Sila natutungo sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Sila na magsisialis sa kanilang mga tahanan sa iba't ibang gawain, Panginoon. Maging sila na may iwan, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. O Diyos, protektahan mo po, gabayan mo po, linisin ang mga daraanan, at patuloy na maming maranasan ang pagpapala mo sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. I-bless mo, O Diyos, ang mga pinagkukunang yaman ng bawat isa po sa amin. I-bless mo ang aming mga kalusugan. Ilayo mo kami sa pagkakasakit. Protektahan mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, lalo na sa coronavirus na kumalat, O Diyos. Hayaang masumpungan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa po sa amin, ang pag-iingat mo sa bawat tahanan ng lahat ng kasama namin, Panginoon, lalo na sa pananambahang ito. At buong pagpapakumbaba po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin, sa patuloy na pagpapala mo po sa amin. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, ang buong kalwalhatian at aming pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at kadakilaan sa tanging pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. 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 Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pag-iingat mo sa amin sa pagsambang ito, sa pag-abot mo sa buhay ng bawat isa na nasa kanilang mga tahanan, nasa kanilang mga trabaho o saan man sila naroon ngayon. Na patuloy mo pong igawad ang iyong masaganang bendisyon sa buhay ng bawat isa po sa amin na nagbibigay ng proteksyon at pag-asa. Na patuloy naming maranasan ang iyong pag-ibig at pagtugon sa lahat ng aming panalangin. Dagdag ang iyong masaganang pagpapala bilang aming Diyos Ama na maibigin sa lahat, mapagbiyaya at makapangyarihan. Na ang kapakinabangan ng pagkabubo ng banal na dugo ng aming Panginoon Kristo at ang kamatayan at pagkabuhay na maguli ay aming sama-samang maranasan, kagalingan, kaligtasan at pagtatagumpay. At ang paggabay ng banal na Espiritu na kanyang dulot na kaaliwan sa mga panahon ng pagsubok at nagkakalob ng kalakasan at pag-asa sa bawat sandali ng aming mga buhay. Sumapuso, sumabuhay, sumaisipan ng bawat isa sa amin. O Diyos, sama-sama namin tanggapin ang pagpapala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. gaganap sa ating worship service. At happy birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kailang birthday at wedding anniversary. See you po next week. God bless!